niya pa. Moto wash tayo after ng mic test ride. Alright, so minto muna tayo dito sa service road ng NLEX. Tingnan muna natin yung motor. Yan. So itong part ng service road na to, konti dumadaan kasi puro pabrika dito eh. So yan. So ngayon, itetest natin. Since konti nga dumadaan dito, mag-acceleration tayo dito sa road na to. Tapos tetest natin yung with noise cancellation tsaka without noise cancellation. Tapos ang ating mic is naka mono. Yun kasi ang suggest eh, kesa stereo. Mono. Nabakbak yung ano. Ano kasi ito eh, vinyl wrap to eh, na ano, nadikit sa boots ko. Bali yung boots ko umano dito sa mainit dito, tas nadikit dito habang nakahapak ako rito. Yan natin, snapshot sa likod. Ito talaga yung pinaka-paborito kong itsura oh. Nasa likod. Oh, yummy. Ang yummy. So ito, open visor without noise cancellation. Kamusta naman? Sure ako maingay yun. Open visor tas walang noise cancel eh. U-turn tayo para naman sa with noise cancellation. Ito, close visor, wala pa ring noise cancellation. So ito, open visor with noise cancellation. Let's go. Ito na last natin. So ito, close visor with noise cancellation. Dire-diretso na tayo. Ano kaya pinaka-okay? Siyempre, close visor naman tayo most of the time eh. Yung may noise cancellation o wala? Kasi gusto ko, rinig na rinig pa rin yung tambucho ng motor. Kaso kung grabe naman yung wind noise, eh mas gusto ko rinig nyo ako. Kumbaga parang wala yung wala yung ganun. Kaya ideally maganda meron pa ring noise cancellation kung grabe yung wind noise. By the way, wala pa pala tong wind muff. So yung wind muff na kasama ng microphone medyo mahirap ilagay. Eh syempre pag nalobat yung mic, ita-charge mo ulit dun sa storage box niya.
Ang hassle lagay nung wind muff. Lalo na habang nilalagay ko, dumudulas yung mic. So prone na mahulog lagi yung mic mo tuwing maglalagay ka ng wind muff at magtatanggal. Kaya parang hindi ko muna nilagay. Try ko, hanapan ko ng technique kung paano ilagay. Pero sa ngayon, hindi ko siya trip. Kasi so far, sa transmitter niya, meron 3 levels. So, pag naka 3, medyo sabog siya yung boses ko. Kasi yung mic sa loob ng helmet ko, nakatutok mismo sa bibig ko eh. So, ang ginawa ko, volume 2, level 2 setting. Pag naka level 2 setting, hindi siya sabog. Pag level 1 naman, masyado mahina. Kahit nakatutok sa bibig ko. So, kaya ko rin ginawa itong test ride. Kasi nung tinest ko yung level 2 setting sa transmitter, ano lang yun eh, controlled environment eh. Kumbaga tahimik kasi nasa kwarto lang ako. Syempre, gusto ko matry yung ito. May wind noise, may mga ibang sasakyan, motor, yung ingay ba ng paligid. Kaya gusto ko makita kung okay ba siya as level 2. Tingin ko okay naman yan. Yung level 3 hindi talaga ubra eh. Kasi pag nagsasalita ako, nagbabibrate yung feedback ng boses ko sa video. Bala ko sana mag food trip eh sa Timog eh. Kaso tinatamad ako lumayo. Okay na yun na nakapag mic test tayo. Ma-share ko sa inyo. So yun, wala pang wind muff yun. So kung naiingayan ka sa hangin, magagawan pa ng paraan. Tiyaga ka na nga lang talaga maglagay ng ng wind muff. Eh sa liit ng microphone, prone talaga dumulas yung mic. Naku, kumaliwa din. Kanan na nga tayo. Bagal ng truck eh. Sikip pa ng daan dyan. Dito na tayo. Long cut. Hindi shortcut, long cut. So ngayon, naka noise cancellation pa rin to Close visor, tas noise cancellation. Delicates. Baka biglang may sumalubong. Blind spot. Magno noise cancellation ba tayo? Kasi may mga sisigaw pa niyan, "Kuya, bomba!" Ipaparinig ba natin yun? Ayun, so mic reveal tayo. Ang ginamit natin kanina is Hollyland Lark M2. So itong mic na to is wireless. So pwede mo siya ilagay sa helmet, tapos sa damit. Magnet. Gagawa tayo ng comprehensive review. So abangan nyo yan. And then salamat kung umabot ka sa part ng video na to. Solid ka. Alam mo kung sino ka. Out na ako. Peace!